Sa simula ng lahat, tanging chaos lamang ang umiiral. Naroon na ang mga elemento na bubuo sa sansinukob, ngunit sila ay ganap na magkakahalo sa isang napakalawak na kawalan ng kahulugan. Ang orihinal na panahong puno ng kaguluhan ay tumagal ng napakaraming panahon. Ipinanganak ni Gaia ang Diyos na si Uranus, isang kataas-taasang nilalang na siyang magsasakatawan sa kalangitan at mamumuno sa lahat ng bagay. Ginawang asawa ni Uranus si Gaia. Sa gabi, lumitaw rin mula sa kaos si Nyx, ang diyosa ng gabi. Araw-araw niyang tinatawid ang kalangitan, tinatakpan ito ng kanyang itim na bundok. Sa dapitapon, nagkaisa sina Uranus at Gaia. Ang bunga ng kanilang pagsasama ay agad na nagsimulang mabuo. Ipinanganak ng diyosa ang mga nilalang na may nakakatakot na anyo, kabilang na ang mga Hecatoncheires, mga halimaw na may 100 braso at maraming ulo, at ang mga Cyclops, mga makapangyarihang nilalang na may iisang mata. Nagsilang din sina Uranus at Gaia ng isang bagong henerasyon ng mga Diyos. Makapangyarihang mga nilalang na kalaunay makikilala bilang mga Titan. Nang makita ng Diyos ng kalangitan ang kapangyarihan ng kanyang mga anak, siya'y nagsimulang matakot na baka mapatalsik siya sa trono. Kaya't kumilos siya. Inihagis ni Uranus ang lahat ng kanyang mga anak sa Tartarus, isang madilim na lugar sa kailaliman ng mundo. Gulat na gulat, binayo ng mga Titan ang mga pader ng Tartarus ng buong lakas, sinisikap na makatakas. Sila ay nakulong sa sinapupunan ni Gaia. Ang pag-aalsang iyon ng mga makapangyarihang nilalang ay nagdulot ng matinding sakit sa kanilang ina, na dumaranas ng malulubhang pagdurusa. Hindi na kinaya ni Gaia ang kalagayang iyon at nagpasya siyang magsabuatan laban sa kanyang asawa. Hiningi ng diyosa sa isa sa kanyang mga anak na wasakin si Uranus. Ngunit tumanggi ang lahat ng mga Titan, maliban kay Cronus, ang pinakaambisyoso sa kanila, na naniwalang kaya niyang maisagawa ang gawaing iyon. Tumanggap si Cronus ng karit na yari sa diamante at tumungo sa kalangitan habang tangan ang sandatang iyon. Sa tahanang makalangit ni Uranus, nadatna ni Cronus ang kataas-taasang Diyos na natutulog sa ulap. Sa isang matalim na bigwas ng kanyang karit, pinutol ng Titan ang ari ng kanyang ama. Narinig sa buong sansinukob ang sigaw ng sakit ni Uranus. Ang langit ay nagkulay maliwanag na pula. Dugo ni Uranus. Itinapon ang ari ni Uranus sa karagatan. At dahil sa kakayahan nitong magbigay buhay, lumitaw ang ilang mga Diyos mula sa tubig. Triumphant na nagbalik si Cronus at pinalaya ang kanyang mga nakakulong na kapatid. Bilang dakilang bayani ng pag-aaklas, itinanghal siya bilang bagong kataas-taasang Panginoon ng sansinukob. Ngunit hindi pinalaya ni Cronus ang mga Hecatoncheires o ang mga Cyclops sapagkat itinuring niyang lubhang mapanganib ang mga ito. Nanatili sila sa Tartarus. Pagkatapos ng handaan, dinalaw ang bagong pinuno ng multo ng kanyang ama na nagsiwalat sa kanya ng isang nakakatakot na propesya. Sinabi nito na tulad ng kanyang ama na pinatalsik ng isang kinamumuhiyang inapo, mawawala rin kay Cronus ang kanyang trono sa mga kamay ng sarili niyang anak sa isang kakilakilabot na kapalaran.